This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang tinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Hello, buddies! So today is a special day, not just because this is a Halloween special, but we also have very special guests. And to our followers na mahilig sa horror, true crime, mysteries, I'm very sure nakilala nyo sila. So our friends from the Red Door Podcast PH, Tito James and Tito Ian Lee. Yeah! Thank you. Thank you very much. So, salamat parang pang ilan kayo? Third? Tama ba? Guest, Third pa lang na guest namin for our stories. So, Gusto din namin magpasalamat sa inyo sa pag-invite sa amin para maging part ng isa sa mga episode ng The Book of Bad Ideas. Actually, first time namin to. Di ba, Paps? Kaya nga tahimik lang excited ako. na kami. Kaya nahirapan kami magsalita ngayon. Parang dun sa episode namin, ang daldal namin. Tapos dito, hindi man lang kami makapagsalita. hindi yan. So, grabe. Excited ako. I'm sure Yeah, excited din tayong lahat. No? Excited kami dito. Okay. So, for today's, hindi, bago yun, invite naman natin sila. Saan ba nila kayo ifa-follow? Follow nyo kami sa Facebook, Instagram, Spotify, and YouTube, The Red Door Podcast PH. Yes, kung may hilig kayo sa mga horror stories, urban legends, true crime stories, ayan. Pwede nyo kaming mapanood sa may YouTube and mapakinggan sa may Spotify. Okay. So, start na tayo. So, for this episode, Tito Ian will be playing as Ivan Tejones and Tito Jamesu as Edgar Quiliaza. Alright, so let's start our story for today. What if ang alaga ng kapitbahay niyo sa bahay ay isang aswang? Oo, tama ang narinig mo. Ito ang alaga ko. Ako nga pala si Edgar Quiliaza Jr. Palayaw ko po ay Jay, taga-barangay Plaridel City ng Baybay, Leyte. Malapit kami sa dagat at sa bundok, kaya parang paraiso dito sa amin. Kadalasan, ang pangkabuhayan ng karamihan dito ay pangingisda at pagsasaka. At isa sa pinakamalaking hasyenda dito sa amin ay ang Hacienda Tejones. Pagmamay-ari ito ng pamilya Tejones. Pero hindi ako nagtatrabaho sa hasyenda. Sa loob ako mismo ng bahay nila nagtatrabaho. Malaki ang bahay nila. Luma na pero well-maintained. Parang panahon pa ng mga kano ang design. Elegante. Hindi ako katulang sa loob ng bahay at hindi normal na trabahador sa hasyenda. Hindi rin putyo-putyo ang bayad. Malaki ang sinasahod ko. 50,000 kada buwan. Ito ang pamanang trabaho sa akin ng tatay ko. Nung pumanaw siya, ako ang pumalit sa kanya kahit kayang-kaya ito ng iba kong mga kapatid. Ang pamilya ko kasi ay mga mananabas ng aswang. Kami ang mga tumutugis at pumapatay sa mga ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ako isang mananabas. Dahil isa din akong caretaker
ng alaga ng pamilya Tejones. Hindi ito aso o pusa, kundi isang aswang na naninirahan sa ilalim ng kanilang bahay. Pero hindi rin ito basta-basta aswang, kundi ang tinuturing na gabunan na aswang. Ito ang pinakamalakas na aswang. Kulay itim ang aswang na ito. Tahimik itong gumagalaw at mabilis. Kaya rin itong umatake, hindi lang sa dilim, dahil hindi ito tinatabla ng araw. Kayang-kaya rin itong lituhin ang target nila sa pamamagitan ng pagbabagong anyo o shape-shifting. Iilan lang ang mga nabanggit ko sa mga kakayanan nitong kakaibang nilalang na ito. Nakakalungkot nga lang, pero sa basement na kanyang tinitirahan, hindi na niya magawa pa ang mga bagay na ito. Halos hindi mo na makilala na isa siyang gabunan dahil ginawa siyang parang alagang aso ng pamilya Tejones. Nakakadena lang ito at nakatago. Ang trabaho ko ay bantayan ng alagang ito. Kung sakali mang makatakas, ay papatayin ko. Pinapakain ko rin ito ng 1 beses isang linggo. Naghahanap ako ng isang tao na madaling malinlang at dinadala sa basement ng bahay ng mga Tejones para gawing pagkain ng gabunan. Ang pangalan na binigay sa aswang na ito ay Ryan. Kung iisipin nyo, mahirap at nakakatakot ang aking trabaho. Pero nagkakamali kayo. Dahil mahina na itong aso, ang aswang pala na ito. Kaya halos buong araw lang akong nagsiselfone sa basement. Parang security guard lang na naka-night duty. Ilang dekada ng ganito kahina si Ryan. Bata pa lang ako, alaga na siya ng pamilya Tejones. Nung buhay pa ang tatay, lagi ko siyang sinasamahan nung nagtatrabaho pa siya rito bilang caretaker din. Masarap at masaya ang trabaho kong ito. Binabayaran kasi ako nang wala namang ginagawa. Ngunit noong March 13, 2025 ng gabi, nagbago ang lahat. Sa isang madilim na parte ng Baryo Gubang sa Baybay City, merong isang matandang babae na sumusunod sa isang dalaga habang pauwi ito. Kanina pa ito sinusundan ng matandang babae, pero hindi naghihinala ng kung ano man ang dalaga. Ano nga ba ang gagawin na masama ng isang matandang babae, di ba? Habang naglalakad ang dalaga sa madilim na parte ng kalsada, biglang nawala ang matandang babae. At maya-maya pa, biglang inatake ng isang aswang ang dalaga. At habang kinakain ng aswang ang dalaga, biglang napatigil ito at lumingon. May nakita siyang 2 lalaking naglalakad sa kalye. Ito ang panganay na Tejones, si Ivan Tejones. At sa likod niya ay ang kapatid niyang si Jake Tejones. Walang katakot-takot ang mga binata sa nakita nila at diretso ang mga itong naglakad. Ang aswang pa nga ang natakot nang makita niya ang mga lalaki. Kaya iniwan nito ang bangkay ng dalaga at mabilis na tumakbo at nagtago sa may mga puno. Hoy Manang, wait lang. Saan ka pupunta? Huwag niyo akong sundan. Bilisan mo Jake, mukhang tatakas to. Sige po, kuya. Agad namang sinundan ng magkapatid ang aswang. Mabilis ang aswang pero kayang-kayang sabayan ito ng magkapatid. Maya-maya pa, nagtago ang aswang sa isang puno ng mangga. Hindi na niya makita ang magkapatid. Nakampante na ito at bumalik sa anyong matandang babae at naglakad pa uwi. Habang nasa kalsada, palingon-lingon pa rin ang matanda. Tila alerto pa rin at naninigurado na wala nang sumusunod sa kanya. At nang malapit na ito sa kubo niya, biglang lumabas si Ivan galing sa mga puno at tinalunan ng matanda. Sumunod naman si Jake at dinaganan rin ng matanda. Sarap ng kain mo kanina Manang ah. Sayang naman at iniwan mo. Don Ivan, parang awa niyo na at pakawalan niyo po ako. Takot na takot ang aswang sa 2 binatilyo. Kilala niya ang 2 ito. At lahat ng aswang sa Baybay City ay kinakatakutan sila. Pasensya na Lola. Alam mo naman na katulad nyo, nagugutom rin kami. Gustong makawala ng matanda at nag-ibang anyo ito bilang aswang. Pero kahit ano pang pakikipagbuno na gawin niya, sadyang mas malakas si Ivan at Jake. Sinapak siya ni Ivan. At nang mawalan ng malay ang matanda, sinimulan na siyang kainin ng magkapatid na Tejones. Inubos din ng magkapatid ang dugo ng aswang. Halos hindi mo na nga makilala ang bangkay nito. At nang matapos sila, Kuya Ivan naman, konti lang tinira mo para sa akin. Ganun talaga Jake.
Baka nakalimutan mo, ako ang panganay. Daya mo talaga kuya. Hindi ba pwedeng umanap pa tayo ng ibang aswang ngayong gabi? Nako Jake, kahit gusto ko pa, baka maubos na natin ang mga aswang dito sa baybay at mawalan na tayo ng pagkain. Matuto ka munang magtiis at magtipid. Di kaya si mama may tira pang dugo? Mukhang malabo yun. Parang naman di mo kilala si mama. Gahaman din yun eh. Pero hindi naman masama na subukan natin. Tara, balik na tayo sa asyenda. Okay po kuya. Pagkabalik ng magkapatid sa asyenda, dumiretso kagad sila sa basement. Binuksan nila ang makapal na bakal na pinto nito. At sa madilim na basement na ito, naabutan nila ang kanilang ina na si Doña Camila na umiinom ng isang baso ng dugo. Pinagmamasdan nito ang alaga nilang aswang na si Ryan. Madami nga palang nakaturok na tubo kay Ryan at tila hinihigop ng mga tubong ito ang dugo ng aswang. Ang mga tubo ay nakakonekta sa isang makina na iniipon ng mga dugo. Ako naman ay nakaupo lang sa dulo ng kwarto at naglalaro sa cellphone ko. Nagmano ang magkapatid kay Doña Camila. "Oh, mga iho, andito na pala kayo. Kumain na ba kayo?" Opo mama, pero bitin eh. May sobrang dugo ba ngayon? Pangalawang baso pa lang ito. Tanungin mo si Jay. Agad naman akong tumayo at chinek ang makina. Bali, kaya pa ng isang baso ito. Don Ivan, teka. Kukuha pa ako. Naku, isang baso na lang pala Jake. Huwag ka mag-alala. Maghahati tayo. Salamat po kuya. Just to be clear, mga iho, ang usapan natin, ang dugo galing kay Ryan ay para sa akin lang, di ba? Alam naman namin yun mama. Pero alam mo naman na pahirap na ng pahirap ang pagpatay ng mga aswang dito. Minsan nga dumadayo pa kami sa ormok at maasin para lang maghanap ng pagkain. Problema ko ba yon? Ang kasunduan ay kasunduan. Ma, wag naman tayong gahaman. Minsan lang naman ito ah. Nasa harap pa tayo ni Jay. Okay lang po yun, Don Ivan. Sanay naman ako sa mga away nyo eh. Tingin mo Jay, kung papakainin ba natin ng mas madalas si Ryan, dadami kaya ang dugo na makukuha sa kanya? Nasubukan na po natin yan dati, Doña Camila, pero wala talaga. Sadyang matanda na talaga ang aswang na ito at mahina na. Hindi ka talaga nakikinig sa akin ma. Nasabi ko na yan dati sa'yo eh. Ginawa na natin ang lahat ng paraan para kay Ryan. Pero wala na talaga. Di lang ako makapaniwala na aabot sa ganito ang isang gabunan. Dapat kasi, kahit matanda na ay malakas pa rin siya. Ilang dekada nyo na rin ginagatasan yan, madam. Hindi naman habang buhay na malakas yan. Nasubukan nyo na bang kausapin yung fixer na sinasabi ko? Baka may solusyon siya sa problema natin. Posibleng makahanap siya ng paraan para lumakas ang gabunan o di kaya'y mahanapan kayo ng ibang gabunan na pwedeng gatasan. Sino nga uli ang fixer na to? Ang hina na talaga ng memorya mo ma. Nasabi na yan dati pa ni Jay. Si fixer po, madam, ang kadalasang nilalapitan ng mga mayayaman na katulad nyo pag may problema sila. At kahit anong bagay pa ito ay kaya-kaya niyang solusyonan as long as you have the right cash. Anything is possible. Dati rin itong may negosyo, yung circus ng mga maligno. Ah, okay. Hindi naman problema ang pera. Madami kami nun. Ivan, tawagan mo nga ang fixer na to. Way ahead of you ma. Natawagan na yan ni Jake. May update ka ba Jake? Ang huling sabi sa akin kuya ay baka next week dadaan siya dito at i-assess ang problema natin. Then good. Sana nga masolusyonan niya ang problemang ito. Ikaw magbabayad nito, Ivan, ha? Grabe naman ma. At gaya ng ibang gabi, patuloy na nag-away ang pamilya Tejones at nagsumbatan. Bumalik ako uli sa aking upuan at nag-cellphone na lang ulit. Napalingon naman ako sa alaga nilang aswang na si Ryan. Kahit may busal itong bakal sa bibig niya, kitang-kita ko sa mata niya ang galit. Parang gusto niyang patayin kaming lahat. Hindi ko rin siya masisi. Ikaw ba naman ang ikulong at gatasan ng ilang dekada? Makalipas ang isang linggo, dumating na rin ang hinihintay namin. May 2 helicopters na paparating sa asyenda. Nabahala ang mga gwardya namin sa asyenda. Agad ko naman silang pinagsabihan na hayaan lang ito. At maya-maya pa, lumapag na rin ang 2 helicopters. Agad naman akong pumunta sa mga helicopters na ito. Naanday ko ang paglabas ni Fixer. Pero puro mga lalaking nakasuit and tie ang mga ito. Katulad din ang suot ni Fixer.
Nagtanong ako. Excuse me ho, pero nasaan po si Fixer? Hindi ako sinagot ng mga kalalakihan. Nakakatakot ang mga lalaking ito. Armado sila. Kasing dami sila ng mga gwardya namin dito sa asyenda. Di ko nga pala nabanggit na marami kaming mga gwardya dito. Baka kasi biglang may sumalakay ng mga aswang at atakihin ang pamilya Tejones. Maya-maya pa, tinanong ko uli ang mga ito. Excuse me po ulit, pero nasaan po ba si Fixer? Hindi pa rin sumasagot ang mga lalaki at itinuro lang ang isa pang parating na helicopter. Ito na siguro si Fixer sa pangatlong helicopter. Agad ko namang tinawag si Doña Camila, Don Ivan at Don Jake. At nang dumating na ang helicopter, lumabas ang ilan pang tauhan at si Fixer. Ang sarap ng ngiti ni Fixer. Kala ko suplado ito dahil seryoso ang kanyang trabaho. Welcome naman namin siya. Good morning, Fixer! Welcome po sa Hacienda Tejones. Aba, magandang umaga din sa inyo. Pasensya na pero matanong ko lang, kailangan ba talagang ganito karami ang tauhan mong kasama? Parang private army na ito ah. Sabi ng iyong kapatid, may alaga daw kayong gabunan at madami ding sumasalakay na aswang dito. I need my own protection. Well, tama naman kayo. Don't worry, Don Ivan. Kung natatakot ka sa mga bata ko, sasabihan ko silang dito na lang sila sa labas ng bahay. Pinalibutan naman ng mga gwardya ng asyenda ang mga tauhan ni Fixer. Tila walang tiwala si Don Ivan kay Fixer. Dito po tayo, Fixer. Dadalhin ko kayo sa kulungan ng gabunan. Bale, kumain na po ba kayo? Pwede ko kayong ipaghanda ng almusal. Ang bait mo naman. Ano nga uli ang pangalan mo? Jay po, Mr. Fixer. Ako po ang nag-aalaga sa gabunan. Isa din po akong mananabas tulad ng mga gwardya dito. Alam mo, sana lahat ng tauhan ko ay kasing bait at sipag mo, Jay. Baka gusto mong magtrabaho na lang para sa akin. Hindi ko sinagot ito kahit alam kong joke lang. Masama nang ang tingin sa akin ni Doña Camila at Don Ivan. Naglakad kami papunta sa bahay at dumiretso sa basement. Tila galit na galit naman si Ryan nang makita niya si Fixer. Kahit nakakadena at nakabusal ito, mukhang gusto nitong makawala. Pasensya na kayo, Fixer, at matapang si Ryan ngayon. Ngayon ka lang kasi nakita nito. Parang aso rin pala. Nangingilala. May pangalan pala itong alaga nyo. Nice to meet you, Ryan. You don't look well. Hinaplos naman ni Fixer ang ulo ng aswang at nasar ito. Nagmasid-masid si Fixer sa buong basement. Tinitingnan ng lahat. Ininspeksyon niya rin ang makina at ang mga tubo na nakakabit kay Ryan. Mawalang galang lang, Fixer. Pero kanina ka pa paikot-ikot. Alam kong nasabi na sa'yo ni Jake ang problema namin. Ano bang solusyon mo dito at magkano? I-confirm ko lang din ang problema natin. Ang gabunan na ito ay ginagatasan nyo ng dugo ng ilang dekada na. Pero sa nakaraang buwan, konti na lang ang dugong binibigay sa inyo. Tama ba? At ang dugong ito ay nagbibigay din ng buhay sa inyo? Tama. Kaya kami nabubuhay ay dahil sa dugo ng gabunan. Magiging immortal ka hanggat may dugo galing sa aswang. Kung di mo masusolusyonan ng gabunan, kaya mo ba kaming bigyan ng weekly supply ng aswang? O di kaya ay may ibang gabunan na pwedeng katasan tulad nito? Ang dami mong naisip na solusyon, Don Ivan. Parang di nyo na kailangan ng aking serbisyo. Pasensya na kayo, Fixer. Ako po ang nagbigay kay Don Ivan ng mga suggestion na yan. Kung galing sa iyo, Jay, nababagay ka talaga magtrabaho para sa akin. Anyway, bago ako magbigay ng solusyon, I need 20 million pesos transferred to my bank account right now. I gave my bank number to your brother Jake, Don Ivan. 20 million? Punyeta. Budol ka ba? Shh. Ako na bahala, ma. Highly recommended naman si Fixer at tsak na may solusyon. Nag-bank transfer naman kagad si Don Ivan ng 20 million pesos gamit ang laptop niya. Pinakita niya ito kay Fixer at mukhang satisfied naman ito. Salamat, Don Ivan.
Madami na akong naisip na solusyon para sa problema nyo. Pero I need to understand, paano kayo nakahuli ng isang gabunan na aswang? Isa ito sa mga pinakamalakas na aswang. Hindi ko nga ito nasama sa aking circus dahil hindi namin kayang hulihin. Hindi na nagmamatter yon, Fixer. Isa itong family secret. Baka nakakalimutan mo. Binabayaran ka lang namin para sa solusyon. Ma, ang kulit mo. May client fixer confidentiality naman. Hindi niya ipagkakalat ang sekreto natin. Ako na magkukwento. Don't you dare, Ivan. Shut up, ma. Pasensya na, Mr. Fixer. Bale, nagsimula ang lahat noong 1978. Dito na nagsimula ikwento ni Don Ivan ang sikreto ng pamilya Tejones. Kwento ni Don Ivan, September 1978. Binata daw siya noon at bata pa lang si Jake. Kilala ang pamilya nila bilang isa sa pinakamayaman sa buong Leyte. Marami kasing negosyo ang kanyang tatay na si Don Ryan. Kaya din lumago ang negosyo nila ay dahil sa pinapatay ni Don Ryan ang mga kakompetensya nito. Ang tatay daw nila ay leader ng mga aswang sa Baybay City. Isa itong gabunan. Wait a minute, kapeng mainit. Are you saying na ginawa niyong parang aso ang tatay niyo? Walang sumagot kay Fixer at nabalot ang buong basement ng katahimikan. Walang gustong umamin sa kahayupan na ginawa nila. Nung una ko rin tong narinig, hindi ako makapaniwala. Hayop ang pamilyang Tejones na ito. Kahit pa demonyo ang tatay ko, hindi ko maiisip na gagawin ko itong alaga na parang aso. Nagsalita uli si Fixer at sinabing, I guess the silence means yes. That's pretty fucked up. "Shh! Tumahimik ka! Gusto mo bang marinig ang buong kwento o hindi?" Of course, of course. Please proceed, Don Ivan. Pinagpatuloy ni Don Ivan ang kanyang kwento. Hindi lang daw sila makapangyarihan sa mundo ng tao, kundi pati na rin sa mundo ng aswang. Pero may isang bagay na kulang at kinahihiya niya. Hindi siya aswang. Hindi nila alam kung anong problema, pero hindi namanan ni Ivan at Jake ang pagiging aswang ng tatay nila. Sinubukan din ng tatay nila ang iba't ibang paraan para maging aswang sila, kasama ang nanay nila. Pero walang gumana. Hindi matanggap ni Ivan na hindi niya katulad ang tatay niya na pinakamalakas na aswang. Kaya lagi tuloy siyang pinagtatawanan ng ibang mga anak ng aswang. Ilang taon niya rin itong tiniis, hanggang sa naisip niya ang isang bad idea noong September 1978. Ayon sa mga usap-usapan ng mga kapwa nilang socialite na aswang, nababahala raw ang mga aswang sa isang grupo ng mananabas na kinakain ng mga aswang. At gamit ang isang orasyon, pag kinain nila at ininom ang dugo ng aswang, makukuha nilang kapangyarihan nito. Pero hindi sila magiging aswang. Ang tawag sa grupong ito ay mukabang. Naisip ni Ivan, what if gawin niya ang orasyon na ito at ikulong ang tatay niya? Inumin ang dugo nito para makuha ang kapangyarihan ng isang gabunan. Kakausapin niya rin ang second in line ng tatay niya, ang bangkilan na si Doña Corazon. I-offer niya na tutulungan siyang hulihin ng tatay niya at si Doña Corazon ang magiging gabunan dahil mawawala na ang tatay niya. Kinausap ni Don Ivan ang nanay niya at gusto rin nito ang plano ni Ivan. Kinausap rin ni Ivan si Doña Corazon at gustong-gusto nito ang plano ni Ivan. Nagpadala din ng tauhan si Don Ivan sa Ormoc para alamin ang orasyon ng mga mukabang. At nung gabi ng October 10, 1978, dito na isinigawa ni Ivan ang plano niya. Tinimbrihan ni Ivan si Doña Corazon at ang mga tauhan niya kung kailan matutulog ang tatay niyang si Don Ryan. At habang natutulog si Don Ryan, kinadenahan ito ni Doña Camila para hindi ito makalaban. Inatake ng mga aswang ang gabunan. Walang kalaban-laban si Don Ryan at natalo ito. Marami itong sugat at nanghihina. Dinala siya sa basement at dito na sinimulan ni Don Ivan ang orasyon ng mga mukabang. At simula nun, sila na ang nagmana ng lahat ng ari-arian at lupaan ni Don Ryan. At ginatasan na ito ng dugo linggo-linggo para mabuhay sila ng ilang dekada. Pagkatapos magkwento ni Don Ivan, parang naluha si Fixer.
That's a very sad story, Don Ivan. Di ko maisip na magagawa mo. Pero hindi niyo ako binayaran para maawa. Ano nga ba ang solusyon? Teka, Nilabas naman ni Fixer ang kanyang cellphone at may tinawagan. Sabi nito, mga bata, please proceed as planned. Sandali lang ho, pero ano pong plan yan, Mr. Fixer? at sa isang iglap, nabulabog ang bahay ng putukan at pagsabog. Kala mo gera. Anong nangyayari, Mr. Fixer? Inaatake ba tayo ng mga aswang? Nabahala rin ang pamilya Tejones. Hindi nila alam kung anong nangyayari. At nang binaril ni Fixer ang tauhan ng pamilya Tejones na nakabantay sa may pintuan ng basement, tila naintindihan na nilang nangyayari. Anong ibig sabihin nito, Fixer? Bakit po binaril yung gwardiya namin? Don't panic. It's all part of the plan. Right now as we speak, lahat ng tauhan nyo ay patay na. At kayo na lang ang natitira. Ano? Trinaydor mo kami? Walang hiya ka! Gusto nang atakihin ng magkapatid na Tejones si Fixer. Pati ako rin. Hinawakan ko ang aking itak. Pero sabi nito, Relax, relax boys. It's all part of the plan. Simple lang naman ang solusyon sa problema nyo. Kung kulang ang dugo ng gabunan, dapat mag-adjust tayo. Bawasan ang umiinom. Hindi tama na ikaw lang ang umiinom ng dugo, Doña Camila. Sugapa ka din, no? Hinayaan mo ang mga anak mo maghanap ng sarili nilang pagkain. Kaya ang solusyon sa lahat ay isa na lang ang dapat uminom ng dugo. "Huh? What do you mean? Papatayin mo kaming lahat?" No ma, he means ako na lang ang iinom ng dugo ni Papa. At kayo ni Jake ay dapat mamatay. Kalokohan! Kuya, papatayin mo kami? Yes, tama kayo dyan. Ding ding ding. Pasensya na pero bago pa ako kausapin ni Jake, nauna akong kinausap ni Don Ivan. At ito ang solusyon na binigay ko at pumayag naman siya. Hayop ka, Ivan. After all, ganito ang gagawin mo sa amin? Well, ganito talaga ang buhay natin. Matira matibay. Akin lang ang dugo ni Papa. Grabe pala talaga kayo. Mga hayop. Daig nyo pa ang mga aswang sa mga karumal-dumal nyo mga krimen. Hindi nyo deserve mabuhay. Excuse me, Jay? Sampid ka lang dito. Hindi ako sampid dito. Ako lang ang may puso at nag-aalaga sa inyong ama. Hindi kasalanan ng inyong ama kung bakit hindi nyo namana ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya deserve ang ginawa nyo sa kanya. Mas okay na pinatay nyo na lang siya kaysa gatasan siya at pahirapan ng ilang dekada. Aba, gago to ah. Sinugod ako ni Don Ivan, pero bago pa siya makalapit, may 3 putok ng baril kaming narinig. Binaril ni Fixer si Doña Camila, Don Jake at Don Ivan sa mga paa nila. Maaaring nagtataka kayo. Bakit isang bala lang pero masakit ito? Meron naman kayong kapangyarihan ng isang gabunan. Pero ang bala ko ay may basbas ng pare at gawa sa pilak. Hayop ka, Fixer. Wala ito sa usapan ah. Patayin mo na sila. Pasensya ka na, Don Ivan. Pero bago mo pa i-double cross ang pamilya mo, ako ang unang kumausap kay Fixer. Nakalimutan mo ata na ako ang nag-recommend sa inyo kay Fixer. It's all part the plan ng tatay nyo. Nag-uusap kayo ni Papa? Oo naman. Pag wala kayo, tinatanggal ko ang busal niya. Ganito din ang ginagawa ng tatay ko noong caretaker pa siya. Kawawa naman si Don Ryan at walang makausap. At ang mga issue sa dugo niya ay sinasadya niya para magkaroon kayo ng problema. Hindi siya ganon kahina tulad ng iniisip nyo. Isa siyang gabunan, ang hari ng mga aswang. Ibibigay din ni Don Ryan ang lahat ng ari-arian niya sa akin pagkatapos nito. Isa lang ang kahilingan niya sa planong ito. Ang patayin ng lahat at iwan kayong buhay. Bakit?
Wala ka talagang utak, Donna Ivan. Dami mong bad ideas pero ito, hindi mo magets. Agad ko namang tinanggal ang busal at kadena ni Ryan at pinakawalan nito. Sa wakas, akin ang ganti. It's good to be back, my dearest family. Takot na takot ang buong pamilya Tejones sa napakalakas na gabunan. Kinatay at kinain ng buhay ni Don Ryan ang mga ito. Salamat, Jay. Salamat. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.